For today's video po ay magluto naman po tayo ng isang masarap na kakanin na gamit po ang kamote. Gagawa po tayo ng suma na kamote. Kaya tara, samahan niyo po ako at simulan na po natin. Meron po ako ditong 1 kilong kamote. Pero babalatan muna po natin ito. At heto na po yung ating kamoteng nabalatan. At ito po ay ating gagadgarin. Dahil natatakam ako sa kamoteng suman, kaya gagawa na lang po tayo. Para kakaiba naman, hindi puro na lang nilagang kamote, pritong kamote, kamote Q. Kaya try naman po natin itong suma na kamote para kakaiba naman po. Pagkatapos po nating magadgad, bali po pala nakagadgad ako sa 1 kilong kamote ng 2 cups and 3/4. Pero yung 3/4 po ay yun po ang ating lulutuin na gagawin nating palaman. Gawin na muna po natin yung palaman. Sa pan, maglagay po tayo ng 1 cup coconut milk. Bali, ang gamit ko po dyan na sukatan ay yung 1/2 cup. Kaya bali, dalawang 1/2 cup po ang linagay ko. Maglagay na rin po tayo ng 1/2 cup sugar. Ang gamit ko po ay brown sugar. Haluin na po natin ito hanggang sa matunaw na po yung sugar. At ilagay na po natin yung 3/4 cups na ginadgad po nating kamote. Pwede rin pong lutuin nyo muna yung gata with sugar bago po ninyo ilagay itong ginadgad na kamote. Dahil medyo tamad po ako maghalo, kaya sinabay ko na po itong kamote. At buksan na po natin yung apoy sa medium heat only. At ito po ay hahaluin natin hanggang sa ito po ay lumapot na. Para may flavor po yung ating palaman, maglalagay po ako ng OB flavor. Optional lang po ito. Kung wala po kayo, kahit hindi na po kayo maglagay. Haluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine na po yung ating OB flavor sa ating mixture. Wow, ang bango na po. Kahit ito lang pong palaman na ito, ang sarap na po itong papakin. At heto na po, malapot na at luto na po ito. At ito po ay ating hahanguin na po. At heto na po ang ating palaman sa ating suman. Ang sunod po natin gagawin ay initin muna po natin itong dahon ng saging. Para mamaya kapag linagyan po natin ng ating suman ay hindi po siya mapupunit. Basta ang alam kong tawag nito po dito sa amin sa Bicol ay lubluban. Di ko po alam kung anong pong tawag sa inyo ang pag-init po nitong dahon ng saging. Pagkatapos po nating initin or lubluban itong dahon ng saging, ito po ay ating pupunasan para maalis po yung mga alikabok nito or mga dumi-duming nakadikit po dito. Para malinis po, nabalutan po natin ng ating suman. Pagkatapos po nating punasan yung mga dahon, i-prepare naman po natin yung natitira pang 2 cups na ginadgad po nating kamote. Maglagay na po tayo dito ng 3/4 cup sugar. At ito po ay ating hahaluin hanggang sa mag-combine na po yung ating sugar dito po sa ating ginadgad na kamote. Para mapadali ang ating pag-mimix nitong ating ginadgad na kamote, ito po ay kakamayin ko na lang. Habang nagmi-mix po tayo nitong ating ginadgad na kamote at asukal, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po, pa-like na din po, at pa-click na din po ng notification bell para parati po kayong updated sa mga bagong upload ko pong video. Thank you po. At heto na po pala yung ating pinaghalong ginadgad na kamote at asukal. Naglagay na rin po ako ng konting asin. Simulan na po natin ang pagbabalot. Sa dahon ng saging, maglagay po tayo ng 1/4 cup na pinagmix po natin na ginadgad na kamote at asukal. Para pantay-pantay po yung ating pagkabalot, gumamit po tayo ng sukatan. Ako po, ang gamit ko po ay 1/4 cup na sukatan. Ipaplat lang po natin ito dito sa dahon ng saging at kapag ito po ay naplat na, maglagay na po tayo ng ating ginawang palaman. Maglagay po tayo ng 1 tablespoon nitong OB flavor. Same process lang po, iplat din po natin dito sa ibabaw. Pagkatapos po nating maplat, ito po ay ating babalutin na po. Kunin lang po natin yung magkabilang dulo at ito po ay ifo-fold na po natin para hindi po siya mapasok ng tubig. Pagkatapos po nating ma-fold yung magkabilang dulo, yung isang magkabilang dulo naman po yung ating ifo-fold. Dahan-dahan lang po para hindi po siya mapunit. At het na po yung una po nating nabalot na suma na kamote. Ulitin lang po natin sa mga natitira pa po.
At heto na po yung mga nabalot po natin. Bali, nakagawa po tayo ng 11 pieces. Medyo malalaki po yung nagawa natin. Pero kung gusto po ninyo itong pagkakitaan or inegosyo, liit-liitan na lang po ninyo. At kailangan po ninyong mag-costing kasi sa mahal naman ng mga bilihin ngayon, baka po tayo ay malugi. Sayang yung pagod po natin. At last na po natin gagawin ay ipiprepare na po natin yung ating paglulutuan. Sa kaldero, maglalagay po tayo ng dahon ng saging. Yung mga natira po natin, pwede po natin yung ilagay po dito sa kaldero. Naglalagay po tayo nito para maiwasan pong masunog po yung ating suma na lulutuin. Once po na nasunog po or nawalan po na ng sabaw itong ating kaldero, hindi po kaagad didirekta dun po sa ating suman, kundi dun muna po sa mga dahon. Ilagay na po natin itong ating suman. Dahan-dahan lang po para hindi po masira yung ating pagka-fold. Pagkatapos po nating mailagay lahat, maglalagay na po tayo ng 3 cups na tubig. Pagkatapos po nating malagyan ng tubig, ito po ay tatakpan na po natin. At buksan na po natin yung apoy. After 40 minutes, ay buksan na po natin. At heto na po, luto na po yung ating suman na kamote. Dahil konti na lang po yung tubig, hindi na po natin itong hintayin na maubos pa, kaya off na po natin yung apoy. At ito po ay hahanguin na po natin. Isalin na po natin sa serving plate. Dahan-dahan lang po sa pagsasalin, baka po tayo ay mapasok. At heto na po ang ating suman na kamote. Ready to serve na. At tayo po ay mag-taste na. Husgahan na po natin kung anong lasa po ng ating ginawang suman na kamote. Mainit pa. Wow! Ang sarap! O, nakikita po nyo yung palaman, lumalabas na po dun sa dulo. Kuha na po tayo. Tikman na po natin talaga ito. Wow, makunat siya. Para lang naman gumamit tayo ng malagkit. Tingnan nyo po. Ang sarap! Mga katiki, hindi po tayo dito gumamit ng malagkit rice. Pure kamote po ito lahat. Siguro mas masarap pa po ito kapag malamig na. Ang sarap po talaga. Promise. Pwede po itong pang negosyo. Ang sarap talaga po. Grabe. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all.